Good morning mga ka-highway. Ayan tayo pauwi na po from Trinoma syempre. So time check 2:44 AM of April 18. Sabado na po, happy weekend. So let's go mga ka-highway. 2:44 AM meaning lagpas na po tayo sa cut-off. Sa 500 o below o above ang ating parking fee. Overnight, overtime. Ako na last out. Yun, sakto. Dapat may suki card na. Oh. Pero dati na may pa-discount si Trinoma nun. Pag sa admin ata kayo kasi parang meron sila parang voucher. Buti nandiyan ka pa. Ayun, sakto. Thank you, nintay mo ako. Bye bye. Yes, wala na po. Yun. Account na ako. So yun mga ka-highway, 500 ang ating parking fee, 200 for the day rate. And dahil nga lumagpas tayo sa 2 AM, may 300 overnight charge na po yan. Ganyan po kamahal ang parking fee sa Trinoma Mall. Ngayon, bakit tayo na late? Yun po, kasi tayo po ay nag-carousel dahil umalis tayo ng office mga 12:30 na ng umaga. So wala na pong MRT. So tayo po ay sumakay ng carousel. Yan yung mga nasa mga bus sa gitna. Pero ngayon ko lang na-experience na simula nung fuel increase, kukunti na po ang bumabiyahe na bus pag gabi o madaling araw. So dahil kukunti po ang bumabiyahe na bus, naiipon po ang mga pasahero. So nung ako pumila sa Bundia, mga nakatatlong bus ang dumaan na hindi po kami nakasakay at punong-puno. Doon sa ika-4 na bus na dumaan nakasakay na po tayo. Sumiksik tayo mga ka-highway para tayo makapunta ng Trinoma. So yun po ang dahilan ng aking pagkaka-late. At pero ika nga, every delay has a
is a blessing yan. Kaya may mga delay inilalayo tayo sa something not good. So happy birthday po sa lahat may birthday today, and enjoy nyo po ang weekend with the family. So balita ko po ay magkakaroon pa ng rollback this coming week. Sana magtuloy-tuloy na po ang pagbaba ng fuel prices. So eto po, lagpas na po tayo ng SM North, tayo pang news na po. Max speed sa EDSA 60 lamang mga ka-highway. So destination po natin Bulacan mga ka-highway via LX. Mag-exit tayo sa Philippine Arena mga ka-highway. Alam ko yung RFID load nito yung easy trip 100 plus na lang, below 200, pero sana makauwi pa tayo. Mamaya na ako mag-load ulit sa ating loading station. Nga pala mga ka-highway, may po-promote ako, may nag-invest ako sa pang passive income negosyo, yung e-loading. Ano yung e-loading? Yun yung parang kung nakakita na kayo ng piso wifi box, parang ganun po, pero malaki-laki doon kasi nga e-loading business. So may parang tablet yun, may lusutan ng coins, may lusutan ng paper bills o polymer money. So yung nakikita nyo sa mga 7-Eleven, 7-Eleven click, so hindi nakaka-insert ng pera yun, basta kasi magbabayad. Yung mga nasa Mercury truck na parang easy pay, o yung mga nasa Alphamart, or meron din sa mga sa mga gas station, yung iba yung sa Shell Cafe meron din. So sa Petron Marilao meron din sa may treats. So e-loading po tawag sa Uncle Jan, ayan, Uncle Jan meron din e-loading ang tawag. So tayo po nag-invest sa ganon. Kahit paunti-unti naman po kumikita, hindi naman siya totally big time income, pero at least meron pa mga passive income. Pambayad sa tubig or electric bill. Yun ang kanyang. At ang kagandahan na tutulungan mo pa yung mga neighborhood, kasi nga hindi na nila kailangan magpunta sa bayad center, o yun nga, para magbayad ng mga bills, mag cash in, doon na lang, or pumunta pa sa tindahan. Kumaga self-service loading mga kaya. Ang brand o yung system na ating binili ay Aira po. Aira e-loading machine. Marami silang ganyang passive income products. Meron silang piso wifi, yung yung tubig, yung ayun, may tawag doon sa nila basta pa tubig siya, yung
tumakbo yung machine. May piso wifi na meron pang loading ka 4-in-1. Yung kinuha natin ay 3-in-1 po, wala pong piso wifi. Laging paalala ni Aira, yun nga, check your location. Hindi naman nila pinipilit o inaano na bumili ka naman sa kanila, pero yun nga, bago bumili sa kanila, check your location, check the traffic. Yan ang reminder nila, kasi baka sila sisihin mo, baka sila sisihin natin pag hindi tayo kumita. Kailangan na meron kang market study bago mag-invest. Buno ka siya. Masusuro natin mga cones. Approaching na tayo ng Balintawak Toll Plaza, mga ka-highway, at 2:56 AM. Makapadaan pa naman tayo siguro. Ayan, may remaining 84 pesos pa, mga ka-highway. Ayan, mga ka-highway, nandito na po tayo sa NLEX. Lane 2 tayo. Paalala po ng NLEX, maintain safe braking distance, avoid tailgating, sundin ang max speed na 100 at minimum na apoy 60. Yan po, may nakasulat dyan, keep right except to overtake. Kaya po tayo nasa lane 2. Ang lane 1 po ang overtaking lane natin. Sa mga class 2 and up, nasa lane 3 lamang sila. Pag sila i-overtake, dito po sila sa lane 2. Bawal po sila sa lane 1. Alala rin po ni highwayman, use your signal, mapa left or mapa right. Use your signal, mga ka-highway. At ito po ang 2 AM to 3 AM driving session, mga ka-highway. 2:58 AM na po. So let's pray, mga ka-highway. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed are you, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed are you, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death.
overtaking lane kasi mo-overtake po tayo mga ka-highway. Ang tuloy ng tanong. Sa may nagkakapulan. Malayo biyahe ng mga van na to. Tama talaga ako sa mga highways pa na to. Hindi makakatulan. May kawayan. Exit na tayo mga ka-highway. So after natin Petron, Marilao na po ang favorite first stopover ng mga sasakyan Panforte. Daming tumatambay dyan sa Petron, Marilao. Nagkakape. Ay mga baong ano talaga. Lamesa at upo. Talagang tambayan. Ginagawa sa Petron, Marilao. Bibili lang ng Starbucks. Yung mga ibang kape doon, kapihan. Isang barkada, isang grupo na nagkakape. Ano po, approaching Petron, Marilao. Tayo po'y magdi-dinner breakfast sa Win Paris. Doon po ang ating destination mga ka-highway. Marilao exit na po mga ka-highway. Nakaka 20 minutes na po tayo sa ating biyahe. Biyahe, biyahe. May kanta yatang ganun eh. Ang narinig ko yung pagka-techno. Approaching Philippine Arena, 1 kilometer na lang po. Diyan tayo mag-exit mga ka-highway. Uneven kasi dito iwas na. Iwas na tayo, tapos balik tayo sa kanan.
So good ang ating biyahe. Smooth na smooth. In 22 minutes, nandito na tayo sa Philippine Arena Grounds. Yun, meron pa tayo 73. Sa part na to, may ilaw pa po mga poste ng street lamps or road lamps. May area po dito na wala na pong ilaw. Ayan, malapit na po sa area na walang ilaw. Buti na lang maganda ang ating ilaw. Tayo po dalawa ang brand. Yung passenger side ay Philips. Ito pong driver side ay Osram. Ayan, yan ang mga gamit nating brand ng headlights. Malayo naman ang nararating. Nakikita nyo. So, nandito na po tayo sa Santa Maria, Bulacan.
dinner breakfast dito sa Wynn Paris. Wynn na Wynn. Gasolina dito yung mga nasa 88 o 89. Hanggang dito na lang po muli mga ka-highway. Hanggang sa susunod na biyahe natin. God bless. Thank you. Bye-bye.